What's the most painful rejection you ever dealt with? Ilang buwan ako stress, as in, niiyak ko talaga sa kanya lagi, araw-araw. Kinukulit ako, ayoko nang ganun. Ako kasi hindi pa ng tao na gusto ko lalo mapag-isa muna. Ilang years kapag kinukwento ko yun, hindi pwedeng hindi ako iiyak. Ano ba? I-share ko ba? Share ko na. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident. What is up mga kabayan? So, for today's video, maglalaro tayo ng comfort cards. Ayun, baligtad lang kasi hindi naka-mirror. So, meron tayo ditong comfort cards, kwentuhang mental health, Tagalog, English. Tapos, merong isa na comfort cards na couples edition. So, ayan, dalawa. And, para medyo may thrill naman tong comfort cards na to, bubuksan na natin siya. Para may thrill naman tong comfort cards, nilabas ko na tong Uno cards. Ito, yung nakikita nyo. Ayan, Uno deck. So, pag ang nabunot mo is green and red, para Christmas. Green and red. Dito ka sa, ano bubunot? Sa, tawag dito, sa brown na pile. Dito, sa left. Tapos, kapag blue and yellow naman, tanda mo blue and yellow dito sa pang-couples edition. Ayan, dito tayo bubunot. Yan, ito yung mga tanong na nasa purple. So hindi ko pa to nababasa, as in kakabukas lang nito. And then kapag black naman yung nakuha mo, antok ka, wala pa. Kapag black naman yung nakuha mo, kahit saan, ikaw bahala pumili. Game? So, let's start mga kabayan. Ayun, nagtatanong ako sa kanya sino mauuna. Siya na daw. So, bumunot ka na. Sabay. Nakasabay boses mo, ha? Oo. May na kasi boses niya. Sa Uno cards ka muna bumunot. Anong color? Hello. Blue and yellow. So, dito ka sa pang-relationship bubunot. Yellow. Ano, sa unahan na? Ikaw bahala, kahit saan mo gusto. Ako magbabasa. Tapos ikaw magbabasa ng akin. Sasagot ka lang sa akin. So, maayos na sagot, ha? Oh, ang tanong. Ayan ang tanong. Paano ka magpatawad? Maayos na sagot, ha? Ay, hindi, wala. Paano ka magpatawad? Wala, pag may nagawang kasalanan, walang patawad. Si Jesus nga nagpapatawad, eh. Hindi. Ano ba? Dadala mo kasi lahat sa mabuting usapan. Yun lang naman yun. Wow. Yun lang? Ano pa? Yun lang. Pag sa nagkaintindihan na kayo, nag-usap naman kayo, nang masinsinan nyo, walang anuman. I mean, basta masinsin. Yung talagang genuine yung pag-uusap nyo. Tingin ko naman. Mapag-uusapan. So, sa pag napag-usapan na, papatawad ka na? Patawad pero break na to. Ano nga? Oo, pag napag-usapan. Tsaka yun nga, kung ano naman mapag-uusapan nyo din nga, kung itutuloy nyo pa ba. Depende. Patawad lang. Depende sa nagawang kasalanan nyo. Pero sa'yo, nadadala lagi sa usapan. Dito ako bubunot. Pag black ako bahala, black! Bila mo na yan eh. Hindi ko alam. Binalasa ko yung kanina. Dito tayo sa sa brown tayo kukuha. Sa personal, hindi pang couple. Yung talaga yung basahin mo. sagutan. Man of, kung may man of few words siya, girl of fewest words. Siyempre, di natin uubusin yun kung ano lang yung kaya ng powers namin. Basahin mo.
What are you healing from? What am I healing from? Umiyak ako. Kaya ayoko nagkanta. Hindi ako iyak. Pero, isa pagkawala ako ng trabaho, yun pa lang naman. At saka yung pagkamatay ng lola ko, yun. Yun lang yung hinihil ko for now. Na getting there naman. As in, step by the step, okay naman. Pero feeling ko, hindi pa siya totally healed. Kasi yun yung mga pain ko from last year. So, ayun lang. Hindi oh. Oh, pakita mo yung color. Blue. Blue. Pati na naman. Oh, dito, bumunot ka. Ay, pa ba lang abot sa relasyon natin? Inis. Ako magbabasa. When you feel down, how do you prefer to be comforted? Ayan. Kahit baligtad eh, so babasahin ko na lang. When you feel down, how do you prefer to be comforted? Ako kasi hindi pa ng tao na gusto ko lalo mapag-isa muna. Diba? Ito, Oo. i-vouch mo naman Oo naman. Pero paano mo nga gustong i-comfort ka pag nada-down ka? Hayaan mo muna ako, i-feel mo. So, yun na yung comfort sa'yo? Oh, hindi, hayaan mo muna ako. Teka, di pa ako tapos kasi, be! Gaaway pa. Oo. Isa una, hayaan mo na ako, i-feel mo na yung nararamdaman ko. Kasi, ikaw naman kasi, pag nalaman naman na gano'n ako, kakausapin mo ako. So, ayoko nang kinukulit kasi ako ng, anong problema mo, ano nangyari sa'yo, ganyan. So, ano lang muna, mapag-isa muna ako. Ano yan, gusto niya, nag-iisa siya talaga, as in, kung kailangan niyang lumayo-layo, nag-shutdown siya kapag nada-down siya. So, ayun. Tapos, pag gusto ko naman, gusto ko naman na may kausap na. Ako naman yung una lumalapit sa kanya. Pero paano mo gustong, halimbawa, lumapit ka na? Lumapit ka na, o yun. Ikaw lumapit ka Basta, na. makinig lang siya sa akin yun lang. Ayoko nung tinatanong ko, ano ba nangyari? Kinukulit ako, ayoko nang ganun. Ang gusto niya picture yung Basta, nakikinig. Gusto niya nakikinig lang. Nakikinig lang. Yun na yung parang nako-comfort ka na pag nakikinig. lang. Tapos okay ka na. Okay na. Oh, ayun. Ayun daw si Kabayan. So, ako naman. Ang color ay... Bakit black na naman? Alam mo na kasi, ano, Hoy, hindi ko alam to. Binalasa ko to kanina. O sige, dito naman tayo sa relasyon. Pagbigyan ko na si Bianca. Baka mayak yan. ano ba? Oh. Again, ito yung pang relationship, tapos ito mental health. Mga general questions. When was the last time na hindi kita napakinggan ng maayos? Again! When was the last time na hindi mo ako napakinggan na maayos? Lagi. Ano, kailan ba? Nainom na. Maibog ako sa'yo. Kailan ba na hindi mo ako napakinggan na maayos? Hindi ko na maalala, pero si Bianca kasi, nakikinig naman siya. Pero, kailangan mong paulit-ulit. Yun yung parang naging, hurdles. Hurdles, di ko alam ibig sabihin. Yung mga naging challenges namin ng mga, siguro mga last year, ganun. Parang nakikinig siya, pero late na, parang pag may outcome na. Pero, lately, wala naman. Or siguro kapag, kailan ba? Wala na akong maalalang specific, tawag dito, scenario. Kasi minsan, ngayon naman, pag may sinasabi ako, nakikinig siya, kahit may onting dabog, nakikinig na siya. So, hindi ko maalala, pero yun lang. Siguro last year, yung kung ang tanong is when. So, ayun lang. Ikaw naman. Yellow na naman. Oh, yellow. Blue tsaka yellow. Oh. Sa relasyon na naman. Ako magbabasa. Tell me the things that you are thankful about us. Siyempre, thankful ako na magkasama pa din tayo hanggang ngayon. Kasi Oh, siyempre, ano 5 years na. Di ba may mga nagsasabi na pag 5 years, ano ba yun? Alam ko 3 year each yun, tsaka 7. Basta 3 years ba? Hindi ko Oh, sabi nila, may 5. Sa amin kasi every year. Every year yung each. Pero ano pa? The 5 years. Oo. Siguro magbigay ka ng 5. Ang dami naman! Ba't nakalagay ba yun dun? Things sabi, tell me things that you're thankful about us. So, things, madami. Ayan may S yan mga kabayan. Ano pa? Sige, 3, para more than 2. Ano ba? Okay na yun. Ano pa? Sa relasyon natin? Oo. Na, hindi mo kasi nusukukan kahit ang sakit sa ulo.
Oh, ano pa? Tapos, Hindi ko daw siya sinusukuan kahit masakit siya sa ulo. Hindi na ako magre-react. Baka mag-aaway pa kami. Oh, pangatlo. yun, na minamahal mo pa rin ako. Wala bang ano? Yan di corny. Ikat mo yun, ikat mo yun. Ikat mo yun, mag-isama yun. Oh, ano, pangatlo. Dalawa na. Ano pa ba? Ano? Sina lang. Mga 20 minutes tong video, mga kabayan. Wala ka bang thankful about us? Bukod sa magkasama lang tayo. About us ha? About sa ating dalawa. Hindi lang sa akin. Hindi lang. Aray! Ano? Pangatlo. Pangapat. Ano ba sabi ka nung una? Sabi mo na 5 years na tayo. Na magkasama pa din tayo. Ay, natsinatsaga kita kahit masakit ka sa ulo. Tapos yung minamahal kita. Cut mo yun ah! Oh, pangapat. Huwag mo isama yun! Pangapat na. Pangatlo Oh, pangatlo. Pangatlo, bilis. Relasyon natin. Ano, sa madami akong natutunan. Wow. Ang thankful na po. Ano yung lesson kahapon? Ano may kahapon? Joke lang, sabi mo marami ka natutunan. Hindi, wala ko talaga natutunan. Kasi pasensya pa lang, B. Ako din, talaga. Hindi naman, kaya ayoko magkanta Hindi eh. magpapatalo. Hindi magpapatalo. Ako naman. Oh, that's na yan ah. Ulo! Oy mo, wala pa nga sa ano. Oh, ayan na. Anong kulay to? Blue. Dito na naman sa relasyon. Oh, ikaw magbasa. Isa lang ba to? Isa lang. Mahaba-haba yung tanong. May times ba na gusto mong sumuko pero pero nanatili ka sa relasyon na? Dami. Bakit? Madami talaga, be. Sobrang dami. Parang buwan-buwan ka magawin. Lalo na last year. This year. Early this year. Tapos last year din. Siguro kasi sa stress namin, nagka-clash yung mga utak namin. Pero ayun, may times ba na gusto. Hindi ko naman i-sugarcoat. Tsaka alam ko namang parehas kami, hindi lang ako. May mga times ako na gusto sumuko pero nanatili ka sa relasyon. Oo, parang yun nga yung last year na ang dami naming pinag-aawayan or simula nung pagpunta namin dito. Kasi yung mga away namin sa Pinas, ibang-iba sa away namin dito. As in, hindi ko masabing pang matured yun dito. Pero iba talaga. Pero ang pinagkaiba lang, yung, ano ba yun? Pero nanatili ka sa relasyon. Oo, nanatili ako. Kasi parang, yun nga yung sabi ko nung nag-uumpisa kami, parang love is a choice. So, tas yung una kong kanta sa kanya, araw-araw, yung kay Ben and Ben. Kantayin mo nga. Ben and Ben. Bilisan mo na, yung araw-araw. Yung pipiliin ka sa araw-araw. So, parang, wala, yun lang yung pinanghahawakan ko. Pero may times talaga. Parang ngayon. Oh, meron. Ayun yung sagot ko. Oh, ikaw naman. Kulay. Oh, Ayoko na yan, ayoko yan. puro yellow tsaka blue eh. Nandadaya na to. Oh, black. Oh, black. Ikaw pipili. Ako na magbabasa. Ano ang bagay na sinukuan mo dahil hindi mo na ito kayang labanan? Oh, ayan. Life questions. Sinukuan mo kasi hindi mo na kayang labanan. Baka boxing yan, ha? Wala pa mga sinusukan kasi. Wala akong maisip, B. Na sinukuha ko talaga. Na hindi mo na kayang labanan. Parang na. Sa ex mo. Ano ba? Ikaw na sumagot. Ikaw na. Wait ka, Evelina, ano ba? Wala akong maisip. Wala naman. Sa buhay, ganun. Wala kasi. Sa lahat naman sinukuan na kinakaya, B. pangarap. Pangarap? Na, oo. Wala akong maisip talaga, B. Wala daw siya maisip. O, iba, pumili ka Hindi ulit. na ako iba. Wala daw siya maisip. Ikat Wala mo. ko ikakat dito. Tuloy-tuloy to. Kat mo. Para tong podcast. Ano ang isang sitwasyon na na-realize mong wala ka nang magagawa? Ano ba? Comedy ba to? Ano? Kasama ko. Wala akong magagawa sa pamilya ko. Bakit? Ala, habang buhay na silang nakano sa akin. Parang, hindi naman sa nakakaasa. Parang habang buhay na silang kadit na ano ko. No. Yung buhay ko talaga. Paano ko ba ano? Paano mo ba explain? Na kasi ako nga,
breadwinner noon. Though, kayo naman, kahit pa paano, nakakatulong na sa akin yung kapatid ko. Dalawa sila. Dalawa naman na kami. Or siguro 3 kami. Kasi sama-sama na kami ngayon. Oo, ayun. Eh, mama ko naman, din, kasi wala na rin trabaho. Hindi na rin. Mm. I mean, Dati nag-abroad yung mama dahil niya. Tapos umuwi ng Pinas. After pandemic ba yun? Ayun, minsan na-stress na rin ako. Pag, alam mo na ako sa Pinas, Mm. pag hindi ko hihingi ng pera, eh medyo nahihirapan din kami minsan. Parang ang hirap i-explain na nahihirapan din kami. Tapos nagva-vlog pa kami. Eh sa vlog, yun nga, may mga taong binless lang din kami ni Lord. Tapos di mo naman ma-explain. Ma-explain na parang, Mm. hindi lang yan. Nakakagalala kami dahil sa... Sinasama kami. Oo. Daw akala nila, ang dami-dami namin pera. Yun siguro yung siguro maidugtong na rin natin na misconception ng karamihan. Hindi lang sa amin, pero for sure marami nakaka-experience nito. Misconception ng karamihan na pag nasa abroad ka, marami kang pera. Pero yun nga, kahit naman dollar yung kinikita dito, parang ang hirap 1:1 i-explain. din. Oo, ang hirap i-explain at saka ipaliwanag na ang ginagastos dito is dollars din. Minsan nga mas malaki pa no? Pero ayun, yun yung sagot niya sa tanong niya. Kasi breadwinner si Bianca. So, hindi naman siya, well, breadwinner siya before. Tapos ngayon nga, swerte kami kasi nakakatulong na si Cheska. So, netong So, lumipat malaki tulong kami, netong lumipat kami, buti naiintindihan din nila na, lalo na ng kapatid niya, kasi kumbaga ang kino-communicate namin is yung kapatid niya. So, ayun, naintindihan naman ni Cheska na kakalipat lang namin, ganun. Pero, tuloy-tuloy pa din naman, diba? Nagbibigay naman kami. Nagbibigay kami, parang may schedule, ganun. So, ayun. Ayun ang sagot ni Kabayan. Nasyara niya yung sumugot na. And I. Kasi minsan nahihirapan siya mag-explain. Talaga akong magaling mag-explain. So, ako na. Dito tayo. Kaya ayoko ng ganitong laro. Oh, green! Saan yung green? Sa pang personal. Ako pipili, ikaw magbasa. Tapos na yan, Bian. Oh, hindi. Madami pa yan. Oh. Hanggat kita pa yan sa screen. Oh. Baligtad! Ano ang pinakamalaking bagay na pinagsisiyan mo sa buhay mo? Napunta siya dito sa Canada, ako nasasagot. Hindi naman. Siya pala. Ayan o. Ano ang basta, ano ang pinakamalaking bagay na pinagsisihan mo sa buhay mo? Hindi naman to what if, di ba? Regret to, regret. Ano ba ang malaking bagay na pinagsisihan ko sa buhay ko? Na ginawa ko? Wala. Perfect ako! Perfect yan eh. Pinagsisihan ko. Hindi kasi ako parang nakhihinayang pero hindi ko siya, madalang ako yung magsisi na, ay, ganyan-ganyan, nagsisisi talaga ako, ba't ko ginawa to? Kasi pag gumagalaw naman ako, ewan ko, siguro malakas lang din faith ko kay Lord. Kapag kasi, halimbawa may ginawa akong isang bagay, wala akong maibigay na specific ngayon, pero na pinagsisihan ko. Kasi feeling ko, kapag may ginagawa ko, tas hindi siya umaayon sa gusto ko, parang nakikita ko kahit papano, lalo na ngayong tumatanda na ako, patrentahin na ako, parang nakikita ko siya as God's redirection, ganun. Or parang iniisip ko na lang, okay lang, may ibang plano si Lord. Parang ganun, na hindi para sa akin. So, pinagsisihan, ano bang pinagsisihan? Wala naman akong talagang regret. Kasi sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa akin, although minsan may nakakapanglumo, nakakalungkot, ganyan, hindi ako nagsisisi. Parang hindi ako ngayon kung hindi nangyari yung mga choices ko sa buhay. So, ewan ko kung tama yung sagot ko para sa inyo, pero tama siya para sa akin. Sagot mo naman yung B, hindi naman nila sagot yan. Ayun. Ikaw naman. Kulay. Oh, green na. Dito na sa pang Ako. Kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan matungkol sa'yo? O cut tayo. Ayan. Ito yung question niya kasi uminom lang siya ng tubig. Kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? Ay, siyempre, pagkatanggol ako ng mga yan. Friends forever. Friends forever. Hindi, sa mga kaibigan naman namin, feeling ko naman, kahit pag wala ako, pag nagkwento sila sa iba, feeling ko naman maganda sabihin. Tsaka, mas okay na sila magsabi sa akin ng mga masamang bagay. Mm. Kaysa paano ba?
Ayun yung maganda sa mga kaibigan namin ngayon. Mumurahin ka nila harap-harapan, sasabihin nila na hayaan na may ibang tao na magsasabi sa'yo. sa'yo. Oo. Yun naman ang kinaka-proud namin. Tsaka siguro kaya rin kami nag-stick sa mga friends namin ngayon. Kasi pag may pangit talaga sa amin, halimbawa ako, sasabihin nila, parang sabihin sa akin ni, sama talaga ng ugali mo. Uy, bakit ka ganyan? Ganon. Pero pag sa iba, hindi. Pero i-correct ka nila pag may mali sa'yo. Kumbaga, diretsuhan nilang sasabihin kapag may mali sa'yo. Hindi mo kailangan marinig pa sa iba na sinasabi nila. So, ayun. Ako naman. Tara, green. Ang buhay na naman. Basahin mo. Nasa-stress na siya. Naubos na yung energy ko, babe. Hindi mo kailangan na sagutin. Hindi. Sa likod, baliktad yung binabasa. Kung nakikinig ang taong nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sino mo na yun? Oh? Sige mo. Joke, i-vlog. Ano? Kung nakikinig ang taong nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Pili ko kilala ko sino to. Kilala mo talaga. Kilalang kilala mo. Kung nakikinig ang taong nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Marami na nanakit sa akin eh. Isa pa to. Ito. Ano bang sasabihin ko? Sino ba? Wag na magsino. Pero kung nakikinig, nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Siguro, ang masasabi ko lang, and I thank you. God bless. God bless. Sana ko rin ka Lord. Aray ko hindi. Siguro ang masasabi ko lang wala. Kasi, you made me stronger by breaking my heart. Kanta niya. Hindi. Feeling ko, hindi. Kasi parang feeling ko hindi na kailangan kausapin. Pero, siguro kung may sasabihin man ako or kung nakikinig man siya, ang masasabi ko lang is sana na-prove ko na mali ka. Na hindi ko pinoprove yung sarili kong tama, pero sana yung na-prove ko na mali yung sinasabi mo sa akin. And kumbaga, na-feel mo kahit papano na mali yung ginawa mo sa akin. Yun lang yung sa akin. Alay, thank you. So, si Kabayan na. O, diba? Kilala ni Kabayan kung sino. O, red. Saan yun? Dito? Dito. Ang buhay na naman. Mayroon bang isang pangyayari na pilit mong iniiba ang takbo kahit hindi mo kaya? Kasi ako, pag nangyari na, bahala na. Okay na yun. Oh, sa bagay, ang tanong is past tense eh, pangyayari. O sa akin kasi, pag nangyari na isang bagay, kung ano man yung outcome niya, hindi kung maganda, hindi okay. Kung hindi, sa susunod, pagigihan na lang natin. Pero masa-stress mo na. Pero may stress mo na talaga. Hindi, totoo. Sa aming dalawa ni Bianca, siya yung parang sponge. Parang pag, halimbawa nilagay mo siya, na-absorb niya lahat. Sobra. Tsaka grabe ako mag-overthink. Tsaka yung anxiety niya, Super. ibang level din. Ako kahit papano medyo na ma-manage ko na, pero si Bianca talaga, minsan may time na ganan-ganan lang yan, pero may iyak niya. So, ayun. Okay na. Sagot ka natin. Okay, next. Ako naman. Dito naman sa taas bubunot. Green. Buhay na naman. Ka magbasa. Basahin mo. Sa brown lagi. Wala nang tanong about sa relasyon. Oh. Anong bagay o pangyayari ang nagawa mo sa iba na hindi mo kayang gawin sa sarili mo? Anong bagay o pangyayari ang nagawa mo sa iba? Na hindi mo kayang gawin sa sarili mo? Akala ko nagawa nila sa akin. Ganun nga. Anong bagay o pangyayari ang nagawa mo sa iba na hindi mo kaya gawin? Nagawa mo sa iba, hindi nagawa nila sa'yo Siguro yung yung pagiging devoted ko sa isang tao. Yung parang may time kasi sa buhay ko na talagang halos 24 hours binigay ko ganun. Sino? Kanino? Sa'yo. Bakit? Hindi sa Oo, siguro yung lagi kong pagpili sa iba muna. Kasi ganun akong tao, parang
lalo na nung nasa Pinas ako, parang kasiyahan ko pag masaya yung ibang tao. Para kung kaya nga kami nagkasundo ni Christine eh. Parang lalo na nung may pera, may pera. Wala na ba akong pera ngayon? Nung ano, kasi sa Pinas, ang ginagastosan ko lang talaga is sarili ko. So, kino-consider ko yung sarili ko that time as may pera. So, parang that time, parang ang inuuna ko palagi is ibang tao. Yun yung feeling ko hindi ko magawa sa sarili ko, na unahin ko muna yung talagang ako muna. Kasi halimbawa nung tawag dito, nung nagkapera ako recently, ang una kong gustong bilhan si Bianca, yung mga laruan, ganyan, kahit yung tag for $5 lang, parang ganun. Parang hindi, ewan ko, hindi ko siguro personality na gagawin ko muna or ako muna. Parang ganun. Ba't hindi ko hiningi sa'yo? Hindi niya, wala naman siya hinihingi. Ayun nga yung sinasabi ko na ako yung nagbibigay sa ibang tao. Wala siyang hinihingi talaga. Or walang hinihingi maski yung ibang tao dati. Kumbaga ako yung kusang nagbibigay ng kung ano man. Tapos parang nahihirapan ako pag ako na parang kailangan ko pa pag-isipan 2 or 3 beses. Not unless may sobra-sobrang pera talaga or napag-isipan ko na siya ng mga 3 months. Ganun. So, lalo na yung mga Lego na nakikita nyo. Kagaya nung Stitch, yung Stitch na Lego. Sobrang gusto ko yon. Hindi ko pa siya nakuha not until nung niregalo ni Bianca ng birthday ko. Kasi nga parang, ewan ko. Basta, pero yung sa ibang bagay, parang halimbawa gusto ni Bianca ng game. May time na gusto niya ng NBA, 95 yata yon plus tax. Basta 95 plus tax. Hindi niya, gusto niya yun, pero hindi niya hinihingi sa akin. Tapos, parang ako, imbis na, hindi ko naisip yung Stitch na Lego ko na $80 that time. Parang naisip ko, gusto ko pasayahin to. Gusto ko bilhan siya ng NBA. So yun, ganun. Yun yung sagot ko sa tanong na yun. Ikaw naman. Oh, black. Sa relasyon ka naman. Ano ang pinakamalaking bagay na pinatawad mo sa akin? What lessons did you learn? Oh, so ano yung sigurong kasalanan ko na pinatawad mo? Tapos what lessons did you learn? Isa-share ko ba? Share mo, syempre. Pag nabi? Share mo na. Hindi na dapat i-share. Ang relasyon, hindi siya Oh, pero what lessons did you learn? Ayaw niya share. What lessons did you learn na lang doon sa pagpapatawad mo? Siyempre, ang relasyon hindi naman perfect. Ako lang ang perfect. Magkakamali talaga kami. Hindi naman siya, I mean, hindi Hindi lang lang. naman siya yung nagkakaroon ng kasalanan, ako din naman. So, Ano talaga? Sa 5 taon. Kasi si Bianca, compromise lang talaga, be. tsaka adjustment. Adjustment Hindi talaga. lang compromise. Hindi basta compromise. Kasi kapag compromise, parang Sige, ikaw sumagot. hindi, kasi kapag sinabi mong compromise, parang ginawa mo siya na, sige, para pagbigyan. Pero Hindi pag naman. adjustment, gets mo ba? Okay. So yun, adjust lang Adjust talaga. lang. Yun na yun, basta yun na yun. Ano man. Kulay to. Dilaw. Saan ko kuha pag dito? Dilaw. Oh. What aspect of our relationship ang hindi pa natin napapag-usapan? Wala. Lahat naman pag-usapan namin. Lalo na nung wala pa siyang trabaho. Lahat na pag-uusapan namin. Pagpapamilya. Pagpapakasal. Hindi pa Hindi namin na pag-uusapan. Laging ako yung nagsiset ng ganito-ganito. Pero hindi pa namin na pag-uusapan talaga. Kasi naka-jump na kami agad sa anak. Tsaka noon, dahil pa namin naisip talaga, sobra. Parang, Di pa namin na pag-uusapan talaga. pero, siya naman ako, siya yung gusto ko pa kasi. O, tinan mo, kaya nakakabisi talaga. Pero yun, Pero hindi pa talaga namin napag-usapan. yung Sobrang kasal-kasal, oo. Sobrang Kasi pag nandito ka sa Canada, ang iisipin mo talaga papers. Tapos kung paano ka magkakatrabaho, paano tataas sahod mo, anong kailangan mong gawin para mapabetter yung life mo dito aside sa pagpapa-PR. Ano yung plan mo kung ano mangyari dito, kung positive or negative. Kasi Yung mga sa akin, ganun. pag okay na lahat parang madali na lang magpakasal So, ayun yung aspect na hindi pa namin napag-uusapan. Ako naman. Ako naman. Ikaw na ba? Oo. Ako, be! Kakasagot mo lang. Ikaw sumagot. Ikaw, tinulungan lang kita. Tinulungan mo lang ba ako? Ako naman. Sige, ikaw na. Sige, ikaw na ulit. Hindi. Ayoko. Ikaw na. Sige na, ikaw na lahat. Bilisan mo na, ikaw na. Ano ba yan? Oo, isa lang. Dami mo kinukuha eh. Kulay blue. Sa relasyon. We? Diyan, oo.
Green at saka red dun ni Pasko. Ako magbabasa. Recall an event from our relationship na sobrang nahirapan tayo ngunit nalagpasan nating dalawa. Parang nga itong kakalimutan. Recall ano? Recall an event from our relationship na nahirapan tayo pero nalagpasan natin. Nahirapan tayo. Hindi lipat dito eh. Kasi parang yung lipat dito madali Madali. lahat eh. Kasi may katulong tayo. Kasi nandiyan si Lumipat Chris. kami ng Hamilton. Yun. Mm. Kasi, ilang 6 months ako naka-part-time. Oo. Tapos, yung ang laki-laki ng binabayaran namin Sa condo. Talagang sobrang, ilang buwan kami, ilang buwan ako stress as in, niiyak ko talaga sa kanya lagi, araw-araw. Nagpasko kami New Year. Though yung Pasko, Swerte lang kami Swerte kasi lang malapit kami, kila tita, malapit kila Christine. though lahat naman ng Nakaalalay namin, sila. Nakakain namin mga gusto namin kasi nga, dahil Pero sa si kanila, Bianca kasi, ang pinaka peace of mind niya is work. Full-time work. talaga. To be clear, full-time na work. Ayoko, yung ka-part-time ako talaga iniiyak ko lagi sa kanya yun. Pero hirap na hirap ako, ang hirap Kasi, Tapos yun nga, given na breadwinner siguro yun siya. din. Tapos, doon ko rin naman nakita yung trabaho ko na talagang sobrang saya ko sa trabaho ko na yun. As in, doon yun yung trabaho na excited talaga ako pagpapasok. Hindi katulad yung mga dati kong trabaho na parang Pagod, lagi pagod. talaga lagi, na parang ayoko na pumasok yun. Pero doon talaga yung work ko na yun. Kasi nga, siyempre, siguro yung mga ate, sinaksundo ko rin talaga. Tapos yun nga, tapos yung mapopromote ka kaagad, pag yun. Ang bilis kasi talaga. Tapos yung mga kasama ko doon sa trabaho ko, mababait talaga. Doon, may mga plastic na talaga yung ibang Tsaka hindi nakaka-stress yung drive mo, di ba? hindi. 30 minutes, sobrang lang. 30 minutes yung drive, okay lang naman. Pero, kasi, lang naman siya. Parang looban lang. So, ayun lang. Ayun. Ayun lang. Tsaka parang pamilya kasi talaga tinratos kay Bianca dun. Kita niyo naman yung farewell, di ba? Sila ate yung nag-organize, tapos sila yung nagdala ng mga pagkain. Miss ko lang yung mga ganun. So, ayun. Ang sagot ni Kabayan. Ako naman. Perapan ko sarili ko. Kulay. Green. Yan na. Wait lang. Basahin mo. Sino? What's the most painful rejection you ever dealt with? Painful rejection? Kasi ako nare-reject perfect. Charay. Painful rejection you ever dealt with? Ano ba? Siguro hindi rejection eh. Ano? Baka naman nawalan ka. Di naman. Hindi siya rejection eh. Kaya nga sinabi. Kasi parang tinake ko yun as a sign na lilipat na kami. Hindi siya yung nawalan ako ng work. Kumbaga, talagang pinagpe-pray ko kay Lord. Na, kasi sobrang confident ako na madadala ko yung work ko dito kasi nga work from home. So sabi ko, sige Lord, parang I'll take it as a sign kung... Tapos basta hindi lang isang sign, signs talaga hiningi namin kasi hindi cute-cute ang paglipat dito. Tapos natanggalan ako ng work. Tapos parang nagiging comfort zone ko na siya. So, ayun, hindi yun. Painful rejection you ever dealt with? Ano ba? I-share ko ba? Share ko na. Siguro hindi siya rejection eh. Pero more of, parang rejection din siya sa akin. Pero wag niyong aawayin yung nanay ko. Ano siya, nung dinala niya ako one time, hanggang ngayon hindi ko siya makakalimutan. Pero okay na, healed naman na ako about that. Pero feeling ko yun yung pinakamasakit sa akin na hanggang, siguro lately, mga 2-3 years ago ko lang siya, parang nakapag-heal from. Yung dinala ako sa Quezon ng mama ko, 11 years old ako. Tapos New Year. Kasi kapag Christmas, sa papa ko talaga kasi birthday ng lolo ko. Tapos yung mama ko, doon ako nag-New Year. Kasi matigas mukha ako, sama sa mama ko. Tapos iniiyakan ko pa yung papa ko. So, parang dinala niya ako sa Quezon. Tapos pinakilala niya ako sa family nung kinakasama niya as pinsan. Tapos nung natawag ko siya accidentally na mama, imagine kasing tanda ko si Viel, or mas matanda lang ako isang taon kay Viel. Natawag ko siyang mama, dinala niya ako sa parang bodega ba yun or room. Tapos parang sabi niya, sabi ko sa'yo wag mo akong tatawaging mama, ang alam lang nila is 2 lang yung anak ko. So ayun, parang
ilang years kapag kinukwento ko yun, hindi pwedeng hindi ako iiyak. Kaya nga nung, parang napatawad ko naman na, naintindihan ko naman, tinry ko intindihan kung bakit nangyari yun, although hindi ko talaga siya mag-gets. Pero, na siya, okay na, healed na ako. And for me, it's like it's a part of rejection, it's a form of rejection from my own mom, parang ganun, na bakit hindi ako, parang ano pinagkaiba ng 2 anak sa 3 anak, parang ganun. So, ayun, yun siguro yung parang form of rejection na pinaka masakit for me. Pero, carry na yun. Goods na yun. Nakamiyak! Aray ko. O, ikaw naman. So, color yellow. Saan to? Dito, sa relasyon. Ako magbabasa. Gina naman to, Ben. Ano ang bagay na mahirap o nahihirapan kang tanggapin sa akin? Lahat tanggap ko sa ibig. Ano? Hindi, siguro yung ano lang niya. Sobrang mabunga. Oo, ti. Kasi siya hindi ko tao. Lahat pag gusto niya sasabihin talaga. Kahit masakit na. Wala siyang pakibi. Pero dati. Pero ngayon okay naman na. Ngayon, mamamatay na lang sa sama ng loob. Ano nakalagay doon? Ano? Ano ang bagay na mahirap o nahirapan kang yun. tanggapin sa akin? Ayun. Sabagay, past tense naman na. Basta yun. Grabe siyang salita, B. Talagang, I can kill with words. ganun siya, B. Ako pa naman, Hindi ko naman i-deny yun. pag pag napagsalitaan pa man din ako ng ng mga masasakit na salita, dinadamdam ko. Oo, as in parang sabihan mo lang siya ng mga 2 lines. Parang feeling niya sinaksak na siya. So, hindi. Ngayon, okay naman na. Natanggap ko naman na, baka kasi talagang gusto niya lang sabihin. Para din naman sa kanya, para di siya atakin sa puso. Baka hindi ako nagsasalita, violet na ako. Pagkita mo, violet na ako. Kahit paano naman, okay na. Di na siya ganun. Minsan lang. Pag hindi ka na kasi nakakabuisit, minsan na lang din. So, bago pa kami mag-away, ako naman, green. Hindi tayo na-comfort, B. Hindi na-comfort na pag-away. Oh. Huwag mo lang basahin yung likod. Tell me what scares you about your future. Aww. Aww. Dami. Madami, te, super. Scares me about my future. As in, ako lang ba? About your future. Oo nga, about your future. Ayun, tell me what scares... Damay mo na ako. Tell me what scares you about your future. Ano kasi akong tao parang hindi ako mabilis matakot. Pero siguro, may mga bagay na ino-overthink tayo. Siguro ang mga bagay na ino-overthink ko, yun na lang. Kasi hindi ko sure kung takot ba tawag doon. Kasi parang sa akin, hindi ako takot na kung halimbawa man kasi ang pinaka-obvious naman na pwedeng nakakatakot na mangyari is mapauwi kami. Parang ako hindi ako natatakot. Parang okay lang. Hindi para sa akin, ganun lang. Pero siguro ang what scares me about my future, yung hindi siguro ako makapag-anak. Parang nakakatakot siya na isipin na parang hindi pa ako ready dun sa moment na paano kung hindi pala ako able mag-bear ng buhay, parang ganun. Kasi yan ang recent na pinag-uusapan namin. Kasi parang naging kami, 20 years old pa lang ako, tas siguro mga ilang years noon, ayoko talaga mag-anak. 21. Kaka-birthday ko ng 21 nung umuwi ako dito. 20 lang ako noon. Oo. Ilan taon na tayo? 5 years. 5 years. Ilan taon na ako? 27. The math is not mathing. Ay, 21 pala, 21. Kasi 2026, magto-28. O tama, 21, tas 22nd na birthday ko yung umuwi ako. Tama? O, 21 pa lang. Pero, baka sa math. Pero ang naaalala ko is 23 years old ako. Ready na ako mag-anak. Parang sabi ko gusto. Kung nagkakabulak kami, baka 70 na yung anak na. Pero yun, parang nakakatakot marinig. Siguro, lalo na sa mga, dyan, yung may mga partner, ganyan, na gusto mag-family. Parang, not unless personal preference nyo na ayaw nyo ng bata. Ibang isolated case naman yun. Pero sa akin, parang nakakatakot yung moment na yun.
Kaya nga sabi niya, pag nakuha namin yung Medicare, magsa-start na kami maghanap ng mga fertility doctors. Tsaka magpapacheck up kami, babe. Hindi namin kung sino mas okay mag-ano. Kasi sa akin wala naman problema kung ako magbubuntis. Ay, ayoko. Gusto ko ako. Ay, di ko babe. So, ayun. Kinlarify ko lang sa kanya na ang sinabi ko sa kanya is, kasi nga, since we're both girls, ang gusto ko is parang, para hindi mamimili kung kaninong egg ba tawag dun? Oo, tama. Kung kaninong egg is both kami. Tapos kung sino yung healthy, edi yun yung mabubuot. Pero ako yung magbe-bear ng child. So, ayun, yun lang yung kinakatakot ko for now. Kasi hindi ko pa sure talaga. Lalo na sa lifestyle ko. Alam ko namang hindi healthy. At wag nyo lang sabihin sa akin. Kasi alam ko naman. So, ikaw? Ako na? Oh, Black. Ikaw pumili ko saan? Nope. May pinilit ka bang baguhin sa taong mahal mo? Pang relasyon to. Or sa bagay, hindi lang naman ako. Ikaw? May pinilit ka bang baguhin sa taong mahal mo? Siguro sa kapatid ko na lang. Ano pinilit mong baguhin? Na hindi siya magaya sa akin na... I mean, hindi naman talaga nakatapos ng college. Hanggang second year lang ako. Parang inano ko talaga na dapat makapag-college yung kapatid ko. So parang binago mo in a na, good way. Good way. Hindi, kasi super, pagpipilit naman, hindi naman lagi na bagay, di ba? I mean, hindi lagi... Yung pag-changes change ba? na lang, Hindi siya laging negative. So, ayun. Pero in all fairness, Yung kapatid ko, nakita ko kung paano niya, lalo na nung nasa abroad pa yung mama niya, kasi nung unang first part ng relationship namin is, kami lang makapatid ko talaga sa bahay. makikita mo kung paano niya alagaan yung kapatid niya talaga. Kasi hindi mo marunong magluto yun. Pero yun nga, ayoko magkaya sa akin. To, at least, yung pagpipilit ka ng ganun, nakatapos. Magna cum laude pa. Magna cum laude, maganda yung trabaho, kahit na paano. Kahit lagi yung magkaaway ngayon. Lagi sila magkaaway ngayon. Pero okay naman kami. Nagkakaintindihan ng mga kapatid ko. True. Yun naman yung mahalaga eh. Tsaka at least, pinilit mo siya para sa ikakabuti din niya. Para sa kanya din naman. So, next is, ano man? Red. Okay na to. Ayoko ng pan-relasyon. No, nag-lipstick or anything. Kakaligo ko lang. Oh. What's something you're proud of na nagawa mo this year? This year? Kinaya ko. Oh! Aww. Sabi nga parang ang greatest achievement ko this year is nag-survive lang ako. I mean, sobrang simple lang siya pakinggan. Kasi sa iba, kaya naman, nasa-survive naman. Kumbaga, yung surviving is very minimal lang. Ay, depende. Pero sa akin, yun talaga yung kinaka-proud ko this year na kinaya ko. Kasi sobrang daming nangyari talagang hindi maganda this year. As in, kung feeling ko kung yung parang hindi malakas yung faith ko, pati hindi strong yung personality ko, baka naloka na ako, ganun. Kasi parang sunod talaga. Parang neto na nga lang humihinga-hinga. Kaya nga, ang pinagdadasal ko talaga is sana next year, better na. Or hindi man yun the best, pero mas okay siya than this year. Yun lang yung pinagdadasal ko. Pero last year talaga, iba yung, parang yung, alam niyo sa roller coaster, biglang, ganun. Skyrocket, pero pababa. Iba yung ano tawag doon? Roller coaster, pababa. Pa-slide, ganun. Iba yung slide. At saka yung turn of events, grabe sa sobrang bilis. So yun, naisa-share ko naman sa inyo kahit yung ilang mga nangyayari sa akin. Like yung pag-layoff ko nga sa work, ganun. Pero, yun lang yung sagot ko. Ikaw naman. Ano to? Yellow. Do you think we're good at supporting each other's mental health needs? How can we improve? Siguro nung mga una-una sa relasyon namin, hindi pa ganun ka-ano. I mean, kasi pag nag-aaway kami, hindi naman namin napag-uusapan talaga eh. Kasi hindi siya nakikipag-usap. Hindi ako nagkipag-usap. Totoo naman yan. Hindi ako nagkipag-usap talaga. Parang magiging okay na lang. Magiging okay lang bigla. Tapos yun na, nasa may ipon na. Tambak-tambak na. Ilang beses na kaming talagang muntikan na maghiwalay. As in, so... Talaga niya makapunta dito. Dapat hindi siya makapunta dito. Kasi yung ganun, ano ba?
Sa ngayon, yun, nag-i-improve naman na kahit paano. Do you think we're good at supporting each other's mental health needs? How Sa can we ngayon, improve? Okay na. Nag-i-improve naman na siya. Kasi pag talaga may problema na kami, hindi na pwede na hindi namin pag-uusapan. Tsaka para kami mag-best friend ngayon. Ganun, Para kami roommate. Hindi, para kami mag-best friend ngayon. In all fairness naman, lalo na nung bumalik siya. ano ba na? Hindi, yun. Parang, yun din pinagpapasalamat ko na nagbago si Bianca. Aray! How can we improve daw? How can we improve? Alam, sige, sagot. Dapat ako sumasagot nga. Ang sakit kinu... Ikaw na lang nga, bigyan mo sumagot. Ano? Ako naman daw sasagot. Dapat pala interview ko na lang to. How can we improve? Feeling ko, aside sa i-maintain lang, yung openness, yun lang kasi talaga eh. Yung walang secret, ganyan. Pag may gusto ka magsabi ka, pag may ayaw ka sabihin mo. Ganun kasi akong tao. Tapos siya, in all fairness naman, kahit papano, nahahata ko na siya maging ganun. Hindi naman yung to the point ataklesa na. Pero lalo na sa aming dalawa, pag may mga gusto siya or pag may ayaw siya, na sasabi niya naman. Pero siguro, ang feeling ko, parehas kami, kailangan namin mag-improve on listening and understanding. Kasi iba yung listening lang eh. Kailangan iintindihin mo rin yung point ng isa't isa. Hindi pwedeng. Narinig mo lang. Kasi minsan yun yung mahirap. Doon nagka-clash din. Yun yung mga challenges namin nung una. Parang, nakikinig ka lang ba para tapos na? Kasi dati magsasorry yan para tapos na. Parang sorry. Kasi piniti niya ako mag-sorry. Sorry. Dahil hindi nagsasorry yan, te. Iba ang pride niyan, promise. Fried chicken. Okay naman ako. Pero ngayon okay na. Marunong na siya mag-sorry. Tsaka mas malambing siya ngayon. In all fairness. Parang pusa yan. Nakakabuwis. Anyway, highway. Okay na, last na yan ha. Hindi pa. Last na yan, B. Red. Ito. Red. Basahin mo. Ano ang madalas mong ipagkait sa sarili mo na alam mong deserve mo? Lego! Chocolate. Kasi sa chocolate, pinipigilan ko na siya. Anong madalas mo ipagkait sa sarili mo na alam mong deserve mo? Feeling ko yung yung kindness. Minsan kasi sobrang harsh ko sa sarili ko. Feeling ko, alam nyo, ganito lang ako, pero pag may mga nangyayari, lagi ako nagre-reflect, tas feeling ko laging kasalanan ko. Or parang hindi magiging ganun kung wala akong nagawa. Parang ganun. Siguro, kailangan maging less harsh. Kahit feeling ko perfect ako. Talaga, minsan, lalo na, alam mo, ganto ako. Tas pag humiga ako or pag hanggang the next day, parang nababother ako. Yun yung sigurong sagot ko. Ikaw naman, kabayan. Last na gabi ha? Last 5. Last na to. Green. Ito. Ano ang bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa rin tanggapin? Hindi mo kayang kontrolin. Huy! Hindi ko kaya kontrolin. Pero mahirap tanggapin. Nahihirapan ka pa rin tanggapin. Wala kang masagot. Ay, talaga pa rin. Ano ang bagay na hindi ko kayang kontrolin? Diba sinabi ko na kanina, pag nangyari na yung mga bagay, hinayaan ko na lang. So, iba na lang daw. Iba. Ayun na yan. Kasi ako pag nangyari na, yaman na. Parang naging gano'n lang kaming dalawa. Baka, Parang pinatibay na kami ng panahon. Kailan mo huling inuna ang sarili mo ng walang guilt? Bumili siya ng Switch. uy, yung Sorry. Switch naman, Binenta niya naman yung Binenta ko PS4 niya. Wala, meron ba? Hindi, kahit every time kasi na parang may gusto ko para sa sarili ko, lagi ako nag-guilty. Tapos lagi niya iniisip, wala, okay lang ba? Ganun siya. Pag, Parang yung TV. Sample yung TV. Hindi ko lang binavlog. Hindi ko sinama sa vlog. Simula nung actually bago kami lumipat eh. Gusto niya na ng malaking TV. Pagdating namin, syempre Black Friday. Before kami umalis, Black Friday week na yon, parang early Black Friday deals. So gusto niya, pero syempre lilipat kami. Pagdating namin dito, hinihimas-himas yung TV. So talaga, kasi gusto ko ng malaking TV. Masarap kasi panoorin pag malaking TV. Buti na lang, sabi ko sa kanya, bumili ka na kasi kapag hindi na Black Friday, hindi na kita hayaang bumili niya kasi ang mahal na nung original price. Para nasa 500, 400 yata yun. Nabil namin 300 lang.
O tapos natapos yung Black Friday deals, nakauwi na sila Kasi Christine. iniisip ko talaga siya, araw-araw ko iniisip. Tapos nagulat na lang ako, may bibili na ng TV na maliit. Hindi ako bibili ng TV hanggat, Hindi niya alam saan kukunin. hindi ko alam kung saan kukunin. So, ang ginawa ko, sige, para makabili ako, benta ko yung Switch, ibenta ko yung TV maliit. So, pinagbentahan ko nun, at least wala akong ginastos. Wala akong ginastos, tapos ginastos talaga. parang may sobra pa kami. Oo. Kasi nabenta namin yung Switch kasama yung games. So, basta may sobra So, pa. hindi ako nagilty doon kasi yung pinambayad ko naman. O, hindi ka, ano sabi? Kailan huling inunang sarili mo? So, yun, baka yun na yun. Basta, hindi ako bibili ng TV na hanggang yung ilalabas kong pera. Na walang sobra. Walang sobra, ganun. Kasi syempre, kakalipatan namin. Wala pa kami trabaho that time. So, gagawa ka ng paraan. So, ayun. Next is dilaw. Sa relasyon na naman. Yun na. Last two. Oh. Paano kita nasaktan emotionally nang hindi ko alam? Paano kita matutulungan mag-heal? Natutulungan niya naman ako mag-heal kahit papaano. Pero, siguro yung recent na lang, parang effort kasi talaga ako eh. Hindi siya nagpe-pay attention sa dati na yon. Pero ngayon naman, nagtatry siya. Pero siguro may mga time na feeling ko na mimiss niya pa din. Pero okay lang yun kasi part naman yun ng growth na hindi naman laging perfect ang growth. So, parang, paano kita nasaktan emotionally nang hindi ko alam. Siguro kagaya nung sa date, parang gino-joke ko lang siya. Kasi ever since birthday ko yun, sinabi niya na i-date kita ganyan. Tapos hanggang sa ang dami nang nangyari, lumipat nga kami, nag-ayos kami ng bahay. Tapos nagpaalam kami sa mga friends, sa family, kala tita. Dumating kami dito, nag-ayos kami ng bahay, nag-apply. So parang ang sa akin kasi, ewan ko ako kasi firm believer ako na if he wants to, he would. Parang ganun. If she wants to, she would. So, parang nasasaktan ako emotionally na bakit kailangan ko i-follow up? Hindi naman ako yun, kumbaga hindi ako nag-lay ng card na yon sa table, yung date ba? Tapos sabi ko nga sa kanya, ayun pa, may isa pa yung handwritten letter na till now, wala. Pero yung mga ganong bagay lang naman ako nasasaktan ngayon. Paano niya ako tutulungan mag-heal? Siguro yun, makinig siya. O di kaya kung ang sa akin is, parang kung hindi mo maalala, mag-notes ka, ganyan. Parang yung ginagawa ng iba na parang sa iPhone kasi may name, tapos pwede ka maglagay ng notes sa contacts. Diba kung ano yung order niya sa ganito, ganyan. So, si Harry, nakita ko kasi si Harry may ganun siya. Tapos, nakita ko pag dun sa contact ni Christine, sabi ko, ang sweet naman ni Harry. Although, hindi naman ako nainggit, pero kumbaga ang sa akin is, alam kong makakalimutin siya, sobra. Minsan, nasa ulo niya lang, o nasa bulsa niya lang. Kagaya nung nakaraan, hinanap niya yung susi, nasa bulsa niya. So, parang ang sa akin, little extra effort lang naman na, para, yun lang naman na, ganun kababaw na lang naman yung mga ginangaw-ngaw ko ngayon. Tsaka kahapon, ayun, parang, imbes na ako yung magsabi na, ilabas mo naman ako, parang ikaw yung mag-iaya sa akin. Kasi, sasama naman ako eh. So, ayun. Ano na kasi ako, pag sobrang dami nangyayari, hindi ko kaya na basta. Last na to nga! Last two. Last two na kanina eh. Last na to last one. Dito. Sa relasyon na siya. How will you describe yung growth natin bilang couple? Maganda-gandang question yan. Hello? How will you describe yung growth natin bilang couple? Mga 3 inches. Lakasan mo, hindi ka naririnig. Iti ka lang, iniisip ko pa nga kasi. Dahil pala pag dito, dalawa tayo na. Slowly but surely. Super slowly. Super slowly. Mga 5 years in the making yung... Kasi, basta ito, 5 years na kami, dahil pa namin, kailangan Natututunan. matutunan. Dahil pa namin kailangan pag-usapan. Pero kahit paano naman. Nagiging better naman. Nagiging better. Okay naman. Though talaga nung mga umpi-umpisa ng relasyon, sobrang Toxic talaga te. Super As in, super toxic. Lahat ng mga kasalubong namin, kahit di namin kilala, baka sabihin maghiwalay na lang tayo. Oo. Yun, kahit pa paano. Tsaka nakikita ko yung growth niya din as a person.
Hindi lang sa relationship eh. Makikita mo rin kasi yung growth as a person. Kaya siguro naapektuhan yung relationship. Kasi ganun yan, kahit paano. Kahit pa paano. Sabi mo yung kahit pa paano. And then, I mean, yung mga bagay na nagawa natin dati, na sinasabi ko naman sa'yo. Kahit paano, improve naman siya. Kumbaga ngayon, para na lang kaming mag-Mars. Nagchichismis. Mars na ng chismis. Hindi, tsaka ano, lalo na nung netong early, kailan ba yun? Early October yata. Basta, kailan ba yun? O tama, mga early October siguro. Makikita mo na parang nagpipay attention na siya. Kagaya nung, hindi ko makakalimutan yun, yung sabi ko natatakot ako. Kasi may pinag-usapan kami nila tita sa kanila Christine. Tapos parang, ewan ko kung alam niya to. Hindi ko makakalimutan na sabi ko, uy, nagpapay attention na siya. Parang may pinag-usapan kami nakakatakot. Tapos pag uwi, sabi niya sa akin, gusto mo buksan ko na lang yung ilaw para pag umihi ka, hindi ka matakot. Parang ganon. Di sa akin yung mga ganon kaliit na bagay, di ba? Tapos tiga mo, di niya nga maalala. Yung kumbaga yung mga ganon nagmamatter sa akin na, sa akin, growth yun. Kasi dati wala siyang pakialam, sabi niya lang, bala ka dyan, tulog na tayo, patay mo yung ilaw, ganon siya. Pero yun, okay na. Mag-kiss mo na ako. Huh? Last na. Wait. Ano to? Relasyon. Yes, ma'am. Relasyon. Last question. Say mo. Ano yung bagay na kailangan mo sa akin na hindi ko na-meet? Hindi mo na-meet? Chicken. Charay. Ano yung bagay na kailangan ko sa'yo? Yun nga, yun lang siguro. Extra effort, tsaka mag-pay ka lang ng more attention. Pay attention. How much? How much? Tsaka siguro, siguro minsan ipa-feel mo rin sa akin na naaalala mo ko. Halimbawa, kagaya nung mga nakaraan, kasi biglang or siguro baka kakalipat lang namin. Dati, alam niya mahilig ako sa chocolate, magugulat ka na lang dadaan. And nakatrack siya sa Find My iPhone ko. So, dadaan siya ng fresh ko. Sasabihin niya, bibili lang siyang bawang, tapos pag uwi may chocolate na. Yung mga ganun. Siguro more attention. At saka effort. Effort lang talaga. Hindi naman ako mamaterial na bagay. Kasi pag may gusto ko, ay, kahit mag-away kami, bibiling ko. Tsareng. O, ikaw, last na. Tama. Last. Last na ako. Tama, Oo. ayoko na. Last ka, tas ako. O, Black, ikaw na O sa pumili. relasyon, para pa last na. Ano naman. Para kiligin ka. What part of me makes me hard to love and accept? Di na makakakilig to. Hindi, sige na. O, iba na lang. Sagot mo na yun. Huwag na yan. Sinabi mo na madakdak ako eh. Ito. Kailan ka huling naiyak mag-isa? Ano ang dahilan? Sa relasyon yan? Oo. Kailan ka huling naiyak mo isa? Sa relasyon namin, hindi ako naiyak. Hindi, may iyak yun eh. Uy, grabe ka naman. Hindi mo lang nakikita, babe. Mag-isa! Yun sa may dumbbell, yun umiiyak ka. Sabi mo. Na nasa harap ka ng sasakyan. Bago ka umuwi. Diba? Kailan ka na ako isa, ano ang dahilan? Yun nga, basta pag nag-away kami. Last na, ayusin mo na. Ikaw na. Ako pipili para sa'yo. Kasi, Isa pa. Kung nawala ang lahat, trabaho o pera, will you still choose me? At bakit? Wala naman akong trabaho ngayon, so pera. Buti naman Pera na lang. Ito, kasi naman, I mean, ano ba? Napagdaanan na kasi namin yan. Oo, kung nawalan siya ng trabaho. Pero may pera pa rin ako. Aba? Oo Oo. Lagi ako may pera, be. Hindi, kasi nung nawala siya ng trabaho, hindi ka naman siya inala na Ayun lang, hindi niya ako inuobliga. Hindi siya inuobliga na ano. Pero may napasok pa sa akin pera. I-clear ko lang Sana ha. naman kasi, basta kaya ko, hindi ako madamot eh. Hindi, basta kaya ko, okay lang. Basta kaya ko pa ha. Pero sabi naman lang sa kanya, pag hindi na kaya talaga. Pero hindi ko siya inobliga nun na maghanap talaga ng trabaho. Pero naghahanap akong trabaho. Doon ngayon naman, sabi ko sa kanya, kung wala pa, okay lang. At least kahit pa paano, may... Diyan naman yung gobyerno, may EI. Siya yun nga, may trabaho ako. Mm. Tapos, ayun kasi siya rin naman sumalo sa akin nung part-time ako. Ano lang yan, give and take lang yan. O ako na, last one na to mga kabayan. Hindi naman ako mayaman para mag-LRTV. Last one na to. Kulay black. Iyak! No-tooth ka pa! Narinig niyo ba yun? Hindi ko yun. Ay, parang tanga. Kulay black.
So, ayan. Kulay black. Last na. Sige, sa live. Sa live. Ako magbabasa. Tapos, saka na natin to itutuloy. Ay, dalawa. Isa lang. Ano ang huling pagkakamali mo na gusto mong itama? Hindi nga ako nagkakamali. Baba. Ano bang huling pagkakamali ko na gusto ko itama? Wala. Charing. Wala akong maisip eh. Bigyan mo ako, tulungan mo ako. Ano bang, saan ba ako nagkakamali? Sa akin. Huling pagkakamali? Wala akong maisip. O, ibang question na lang. Ito na lang. Kailan mo naramdaman na hindi ka nagpatawad ng ibang tao? Ay! Ay! Meron to, isa. Wala naman siya sa mga group of friends namin and wala naman dito sa Canada. Nasa Pinas naman yun. So, kilala mo na yung hindi ko. Ah, okay. Kailan mo naramdaman na hindi ka napatawad? Hindi nagpatawad. Kailan mo naramdaman na hindi ka okay. Kailan mo naramdaman na hindi ka napatawad ng ibang tao? Ayun, may isa kasi akong super ka-close. Hindi na ako mag-go into details. Pero bigla na lang siyang nawala. Sobrang close kami, as in super, super, super close kami. Halos araw-araw kami magkasama, tapos kilala ko pamilya niya, kilala niya pamilya ko. Tapos nung naging kami ni Bianca, yun, parang feeling ko iba yung take niya. So hanggang ngayon, wala na, hindi na kami magkausap. So yun yung last siguro. Mga 5 years ago. Pero okay naman na. Goods naman na, napatawad naman. I mean, kahit di niya ako napatawad ko naman na siya. At napatawad ko na ang mga nangyari. At na-try ko nang intindihin. So, ayun lang mga kabayan. And, ayun yung comfort cards version. Comfort cards version. Yun yung comfort cards session natin for today. And maganda-ganda to. Medyo madami-dami pa tayo. Pero siguro, pipiliin ko na lang yung mga questions sa susunod. And, bago namin i-end itong vlog na ito, panoorin nyo ang mga nangyari kaninang umaga. Nag-snow na naman. Pero tulong na. Lamig. Good morning mga kabayan. And today is December 15. And 1 p.m. na dito sa amin. Ay, 1 p.m. na ba? O tama, 1 p.m. na dito. And then sa kabayan. And ito na naman yung hoodie ko. Pero nalaban na yan. So, ito kasi yung parang pangbahay ko na hoodie and hindi ako masyado naglabas ng mga damit. Yung iba naka-vacuum seal pa para mailagay sa storage. So, for today's video, saan tayo didiretso? Car wash? So, ayun, didiretso kami sa car wash. Ipapa-car wash muna namin si Aster. Pero, ewan ko kung ano yung binok ni Bianca, yung self-service yata. So, isasama ko kayo. So, ayan, nandito tayo sa car wash. Slave auto. Slave lang. Hindi pa nabura. So, ayan, hindi namin maintindihan. Baka dito na lang kami sa automatic car wash. Dito. Check natin. Ay. Ganda na, baka lumubog tayo sa slave. Wala yatang automatic. Sa ESTA na lang tayo. Ay, nakaharang kasi yung mga ano yun. Yung mga parang pole. Yun yung mga orange. Nakaharang. Ayaw, hindi naman lang tayo. Kailangan pala ako pag-change yun. Meron Para lang naman. maano natin. So, ayun mga kabayan. Dyan sa car wash na yan. Parang walang blower. So, sabi ko kay Bianca, i-make sure niya na tuyo yung sasakyan paglabas. Kasi kapag basa, tapos ganitong negative yung temperature, negative 7 ngayon mag-yellow, maninigas sa sasakyan. So, hindi ko sure, pero baka mag-ESO na lang kami yung sa touchless ulit. So, let's go. So, ayun, papunta kami sa Irving na car wash. So, ayun, papunta kami Irving, pero may nakita kaming malapit na tag dito, na ESO. Tapos may nakalagay na touchless car wash. So, dyan na lang tayo. So, ayan. So,
Ayan mga kabayan, ito ang binayad natin. 1954. Kasi sa Ontario, mga nasa 18, 17 lang. Kasi nga mas malaki tax dito. And, ayun na. Touchless car wash dito tayo. So after nito, maghahanap kami ng parang monthly na car wash. So, let's go. Yun si Bianca, nag-enter na ng code. And akala namin touchless, pero may nakikita kami nagsuswish dun, no? Bahala na. Ayun na. Ayan ang touchless. Touchless naman pala. Antayin natin. Sana touchless. Baka yung tubig lang yun. Swish marks talaga. Tignan natin kung it's a scam. Hindi siya touchless. Ayan, paktay ka diha. Pero sa buong lifespan naman ni Aster ngayon, nakasama namin. Parang ito, pangalawang beses pa lang namin to hindi napapa-touchless. Pero nakalagay kasi sa labas touchless. Yan na mga kabay. Diyos ko, at least alam na namin na ang laki-laki nung sign sa labas na touchless car wash. Tapos hindi pala siya. Tapos dun sa loob, ang option lang is premium, standard, regular, ganun lang. So, inassume ko na automatic touchless talaga. Kasi yun na yung option. Oh my God. So, dito na kami. Ayan o, nakabili kami ng stovetop cleaner. Patingin. Ayan. Kasi may marks na yung stovetop namin. Tapos, gagawan daw niya ako ng brie. Kagaya na nakain ko sa dakig. So, ayan. Gagawin niya ako ng baked brie. Ayan. Tapos, bibili kami ng baguette. Tapos, butter lang naman yun. May butter na kami sa bahay. Ayan. Hindi na kami bibili ng baguette kasi may crostini naman. Walang plain lang. Gusto ko butter lang. Tapos, to complete our baked brie experience, ayan, cranberry, sakto na kasi. Kaso, hindi yata siya jam. Ito. Oo yata yung gantong sauce. So far, nagustuhan ko kasi talaga yung baked brie ng dakig. And mag-check out na muna kami. So, in mga kabayan, dito na kami kay Aster. Dadaan lang kami sa mamas kasi bibili ng dugo. At magdidinuguan tayo. Tapos, uwi na. So, dito na tayo sa bahay and luto lang tayo ng dinuguan. Sa Kapampangan, Tidtad. So, ayan, dinuguan. Pupunasan ko na lang itong talsik-talsik pala. Ayan, ang kinis ng dinuguan. Napanood ko sa TikTok yan. Kung paano kikinis. Pero usually, ang gusto ko yung dry eh. So, nag-try lang ako na may sabaw. I believe it. So, let's eat. Tikman mo na ang first bite. Lagyan niyang sili yung kanya. Ito na yung sa akin. Favorite namin. Well, favorite ko ang dinuguan. Ewan ko anong favorite ni Bianca na luto. Anong favorite mo na luto ko? Anong favorite mo? Ha? Dinuguan. Iyon, tinadtad niya na yung sili. Init. Mainit daw. Sarap. Usually, tuyo yung ginagawa kong dinuguan eh. Pero ayan, tinry ko lang yung makinis sa TikTok. Let's eat mga kabayan. Sarap. A few moments later. So, ayan na ang baked brie ni kabayan. Yes, gagawin niya ako ng baked brie. Ayan na ang baked brie ni Bianca. Medyo natunaw lang yung gilid nun. Pero ang bango. Sobrang bango. Yan siya mga kabayan. Liit yan, babe. Try na natin. Kahit mainit. Sarap. Harap. Init. Sobrang init. Hindi. May juice yan. Sarap. Masarap yung cranberry.
So, ayun lang naman mga kabayan. And sana nag-enjoy kayo of ni kabayan na maximize natin. Pero saka i-edit ko muna to kasi feeling ko mahaba-haba na siya. So, sana kahit papano may mga na-share kami about ourselves and about our relationship. Kahit very, very tiny lang naman. And, ayun, dito na namin tatapusin tong vlog na ito mga kabayan. Thank you so much for watching and comment down below kung ano pang mga gusto nyong mangyari or makita sa vlog namin. Kasi nag-iisip din talaga ako ng content. So, ayun, thank you so much for watching mga kabayan. And, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow us on TikTok, Adventures in Canada din. And thank you so much for watching mga kabayan. See you on the next one.